Nagkahiwalay na sila ni Bea ng sasakyan pauwi. Kaya naman pagdating ni Pia sa bahay nila, ay nagulat siya nang makita ang isang pulang kotse na nakapark sa harap ng bahay nila. Hindi na sana niya papansinin yon, pero nang magbukas ang pinto ng driver's seat, ay napaatras siya dahil sa lumabas doon. Cindy! Hello, Pia! Napahawak siya sa tiyan, saka tinitigan ng babae. Nakangiti ito at para bang may gustong sabihin, kaya't pinilit niyang magpakahinahon. Anong kailangan mo? Mahinahong tanong niya rito. Napanatag naman siya nang mapansin na hindi na ito kagaya nung unang nagkita sila. Mukha namang maayos itong makikipag-usap ngayon. Can I talk to you? Nagdalawang isip siya at mukhang napansin yun ng babae. Kaya mabilis itong nagsalita muli. Pasensya ka na nung nagkita tayo. Hindi ko sinasadya yun. Promise, mag-uusap lang tayo, please. Pinakatitigan niya ang babae at wala naman siyang nararamdaman na masama. Kaya pumayag na siya. Kasabay niya itong pumasok sa loob ng bahay nila. At pinaghanda muna niya ito ng merienda bago hinarap, na ngayon ay nakaupo sa kaharap niyang couch. Ano bang pag-uusapan natin? Bumuntong hininga ito saka tumitig sa kanya. Hindi niya alam pero bigla siyang kinabahan. Patrick told me everything. Panimula nito. Naguluhan naman siya. Ha? Sinabi niya sa akin ang dahilan ng pagpapakasal niyo. Sinabi niya ang lahat sa akin. Lahat-lahat, Pia. Natigilan siya sa sinabi nito. Ano ba ang alam ni Cindy? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pia, sinabi sa akin ni Patrick na napilitan siyang ikasal kayo dahil yon ang hiling ng mama niya, ni Tita Carol, his stepmom, na dapat ikaw, Pia, ang pakasalan ni Patrick. Nagulat siya. Nakita na niya sa larawan ng sinasabi nito at alam niyang stepmom ito ni Patrick. Pero ang hindi niya maintindihan, bakit hihilingin ng ginang na ikasal si Patrick sa kanya? Bakit ako? Saka diba 8 taon nang wala ang mama ni Patrick? Para namang nakikipagkarerahan ng puso niya dahil sa kaba. Oo, 8 years ago namatay si Tita Carol at nalaman kong may kapatid siyang namatay and her sister got pregnant pero matapos manganak ay namatay siya at yung baby. They don't know kung anong nangyari sa kanya, Pia. Kinabahan na ng tuluyan si Pia at pakiramdam niya anumang oras. Ang malalaman niya ngayon ay babago sa takbo ng pagsasama nila ni Patrick. Pwede bang diretsahin mo na lang ako, Cindy? Bumuntong hininga ito saka mataman siyang tinignan. Pia, ang stepmom ni Patrick at ang tunay mong ina ay magkapatid. Natigilan siya sa kanyang narinig. Kaya naman hindi siya nakakibo at mukhang sinamantala iyon ni Cindy. Kaya bago mawala ang stepmom ni Patrick, ay hiniling niya na kapag nakita ka ni Patrick ay kung maaari, pakasalan ka niya. Dahil alam ng mama Carol niya, Patrick is a gentleman and a man with his words. Kaya nga napapayag niya si Patrick at kilala mo siya. He will do anything para sa mga taong mahal niya. Even he sacrificed his own self. Sa huling sinabi ni Cindy siya na tuon at pakiramdam niya napapaniwala siya ng babae. Dahil sa mga panahong kasama niya si Patrick, isa sa nakita niya ay ang pagiging selfless nito. Palagi siyang inuuna ng asawa. Kahit totoong sinasabi mo, alam ko na ngayon ay mahal na niya ako. Hanggat kaya niya, gusto niyang magtiwala kay Patrick. Hindi mo ba ako narinig, Pia? Tita mo ang stepmom niya. At bakit ka lalapitan ni Patrick kung wala talaga siyang pakay sa'yo nung gabi ng party? Napasinghap siya. Paanong pati yun ay nalaman ni Cindy. Mukhang nabasa naman ng babae ang naiisip niya. Alam ko, may nangyari sa inyo ng gabing yon. At siguro naman sa mga narinig mo ngayon, maniniwala ka na plinano niya ang gabing yon para sigurado na may mabigat kang dahilan para pakasalan siya. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Pia. Hindi niya alam pero naniniwala na ang puso niya sa mga sinasabi nito.
Nawawasak na iyon ng unti-unti. Hindi ako naniniwala sa'yo, Cindy. Wala akong magagawa sa gusto mong paniwalaan. Pero mag-isip ka, paano ko malalaman ang lahat ng to kung hindi kami nag-usap? At hindi pa ba sapat sa'yo na itinago ni Patrick ang katotohanan na ang stepmom niya at ang tita mo ay iisa? Hindi na niya nadepensahan ng asawa at ang kaunting pag-asa niya ay nahiluha na niya. Tama si Cindy. Paano nito yon malalaman lahat kung hindi ikinuwento ni Patrick sa babae? At bakit naman sasabihin nito yon sa babae? Kaya kahit na nahihirapan ng kalooban niya, ay nagsalita pa rin siya. Bakit niya sinabi sa'yo ang lahat ng to? Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila at pakiramdam ni Pia. Habang tumatagal ay mas nanlalamig ang puso niya. Pero akala niya lang yon. Dahil sa susunod na mga sinabi ni Cindy, ay nadurog ng tuluyan ang puso niya. Because he loves me, mahal niya ako at ayaw niya akong mawala. Kaya inamin niya ang lahat. And now, Pia, alam mo na may mahal ng iba si Patrick. Kaya mo pa bang magtagal sa fake marriage na to? Why just let him go para maging masaya siya? Kung mahal mo talaga siya, then let him go, Pia. Ang iyak ni Pia ay naging hagulhol sa mga sinabi ni Cindy. Huwag mo nang pahirapan pa si Patrick. Ikaw na ang gumawa ng paraan para hindi siya makonsensya sa pangako niya sa mamang Carol niya, Pia. Kilala mo si Patrick. He will hold on to his promise. So you should be the one to break it. Break it and let him go? Kaya ko ba? Kakayanin ko ba? Nagtaka si Patrick dahil hindi niya nakita ang asawa sa sala. Kadalasan kasi kapag nauwi siya ng maaga, ay nasa sala na si Pia at nanonood ng TV. Pero pinagkibit-balikat niya lang yon saka mabilis na umakyat sa silid nila. Pia, love? Tawag niya sa asawa. Doon na siya nagtaka nang naka-off ang ilaw sa silid nila. Kaya naman nang buksan niya ang ilaw, ay nagtaka siya nang makita ang nakahigang si Pia. Pero napansin niyang mahinang mga hikbi nito. Kaya naman nagmadali siyang lumapit sa asawa. Pia, what happened? Nanood ka na naman ba ng mga movies kaya ka nalulungkot? Ang kulit mo naman kasi, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang manonood ng mag-isa. Itinungkod niya ang braso sa kama saka isinalo iyon sa gilid ng ulo nito. Sa kanya hinaplos ang buhok ng nakatalikod na asawa. Pero nagtaka siya nang mas lumakas ang iyak ni Pia. Shh! Anong problema? Hinawakan niya ito sa braso para humarap. Pero hindi naman ito gumalaw sa pagkakahiga. At naalarma na talaga siya nang mas lumakas na ang iyak nito. Pia, ano bang problema? Hey, hindi ako sanay na ganyan ka. Please, harapin mo ko. Patrick, hinawakan na niyang mga balikat nito para humarap sa kanya. At napasinghap siya nang makita ang mga mata ng asawa. Namamagana ang mga yon. Kanina ka pa umiiyak. Anong problema? Bakit hindi mo ko tinawagan? Pia, did you cry for whole day? Tell me, ano bang problema mo? Dapat talaga, hindi na talaga ako umalis kanina. May masakit ba sa'yo? Please, Pia, magsalita ka. Talagang nag-aalala na siya sa asawa, lalo na nang makita na patuloy pa rin ito sa pag-iyak. May kung anong kirot na bumalot sa puso niya nang makita ang mukha ni Pia. Patrick, tapusin na natin to. Natigilan siya at napatitig sa asawa. Ano bang sinasabi mo? Hindi niya alam pero kinabahan siya nang makita ang sakit sa tono ng boses ni Pia. Nakikipaghiwalay na ako, Patrick. Doon ay parang biglang nanalaytayang takot sa pagkatao ni Patrick. Hindi niya maintindihan bakit iyon ang sinabi ng asawa niya. Hinawakan niya ang mukha nito sa kanya pinilit na magtama ang mga mata nila. Anong sinasabi mo? Nagjo-joke ka ba? Pinilit niyang tumawa pero hindi niya kaya. At alam niyang malabo na magbiro ang asawa ng ganon. Kaya naman talagang binalot ng takot ang puso niya.
Pia, look at me. Anong problema? Please tell me. Pinilit niya na wag mapiyok dahil alam niya kapag nagpumilit si Pia, hindi niya kaya. Hindi niya kakayanin na magkahiwalay sila ng asawa. Patrick, alam kong nangako ko. I promise na i-work natin to. At oo, alam ko na mahal kita. Nakita ni Patrick ang mga luha ni Pia. Alam ng binata na dapat ay matuwa siya sa narinig. Because finally, mahal siya ni Pia. Pero bakit ganon? Mas matindi ang sakit na nararamdaman niya dahil sa sakit na nakikita niya sa mga mata ng asawa. Then why did you tell me this? Please Pia, tell me. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Pia at mas doble noon ang nararamdaman ni Patrick. Tumalikod ito muli sa kanya. Kaya naman niyakap niya ito sa baywang. Saka niya isinubsob ang muka sa balikat nito. Pia, kung may problema, we can talk. I'm your husband. Bulong niya rito. Humihikbi pa rin ito kaya naman mas hinapit niya ito. Please stop crying, love. Nasasaktan ako. Hindi ito kumibo. Kaya naman parang tila sinasaktan si Patrick sa katahimikan nila. Hindi pwedeng matapos ang gabi na nagkakagano ng asawa niya. Nakausap ko si Cindy at sinabi niya ang lahat sa akin. Natigilan si Patrick. Ano bang sinabi ni Cindy at nagkakaganto ang asawa niya? What did you say? Nakatalikod pa rin si Pia sa kanya. Lahat. Sinabi niya ang lahat tungkol sa stepmom mo. Totoo ba na she was my auntie? Doon siya natigilan. Yun lang ba ang dahilan kaya gustong makipaghiwalay ng asawa? Kung gano'n ay hindi siya papayag. At wala naman talaga siyang balak pumayag kahit na ano ang dahilan nito. Yes, I'm sorry kung hindi ko sinabi agad sa'yo. Pero yun ba ang dahilan kaya ka umiiyak? I am sorry, love. Hindi ko naman balak itago sa'yo. Naghahanap lang ako ng tamang panahon. Hinihintay ko lang na sabihin mo sa akin na gusto mong hanapin ang tunay mong magulang. Narinig na naman niya ang paghikbi nito. Kaya naman hinalikan niya ito sa balikat. Kung ganon, totoo rin ang sinabi ni Cindy sa dahilan ng tungkol sa pagpapakasal mo sa akin. Doon siya natigilan. Bakit ba kanina pa nasasama ang pangalan ng babaeng yon? I don't get it. Ano bang sinabi niya sa'yo? She said you married me dahil iyon ang gusto ng mama mo. At dahil sa nangako ka kaya kahit alam mong hindi mo ko mahal. You look for me. Then that night, you did what you think the right thing para hindi ako makahindi sa kasal. Doon siya napatiimbagang. Yes, he talked with Cindy pero hindi ganon ang sinabi niya. Because he said there that the story is like a fairy tale come true. Hindi ganito na parang binaliktad nito ang sinabi kay Pia. At nasasaktan siya dahil tila naniniwala si Pia sa sinabi ni Cindy. Nag-usap kami dahil tinanong niya ako kung bakit kita pinakasalan at sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko ang totoo, Pia, at isa ron ang pag-amin ko. Inamin ko na mahal kita nung una pa lang kitang nakita. Hindi ako ganong kahibang para i-take advantage ka, para pakasalan mo ko nang hindi mo gusto. Because that night, I know already I love you, Pia. I really do. Please believe me. Niyakap niya ito ng mas mahigpit na para bang doon mapapadama niya na totoo lahat ng sinabi niya sa pamamagitan nun. Mapaparamdam niya na mahal niya talaga ang asawa. Bakit ngayon lang, Patrick? Naghintay ako at ngayon I am ready to let you go. I'm sorry but please maghiwalay na tayo. Doon siya umiling ng matindi. No, hindi ako papayag, Pia. Galit ka lang, alam ko. Bukas magiging maayos din tayo. Alam ko na mahal mo ko at mahal kita. Ramdam ko na parehas tayo ng nararamdaman. Please, just don't leave me. Sa huling mga salita niya ay talagang bumigay na si Patrick. His tears fall down. Hindi niya kakayanin na makipaghiwalay si Pia. Hindi niya alam kung ano pang buhay na meron siya kapag nawala na si Pia sa kanya. I am sorry, Patrick. I'm sorry. Hikbi nito.
Niyakap niya ito ng mahigpit. And for that night, they both crying while he holds her tight. Naramdaman ni Pia ang paggalaw ni Patrick at alam niya na gising na ang asawa. "Good morning, love. Alam kong gising ka na." Naramdaman niya ang paghalik nito sa likod ng ulo niya. Pero hindi siya kumibo o dumilat man lang. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Alam niyang kagabi habang pareho silang umiiyak, ay talagang gustong-gusto niyang bawiin ang lahat ng sinabi niya. Lalo na at paulit-ulit ang pagsasabi ni Patrick kung gaano siya kamahal nito. She wanted to smile that night pero hindi niya maintindihan ang sarili. Dahil hindi na niya kinayang magsalita dahil sa kakaiyak at hindi na rin niya napansin na nakatulog pala siya.